Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Attention sa ating mga SSS pensioners. Narito po ang laging paalala ng SSS tungkol sa ating mga SSS pensioners na dapat mag-AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. So, sino-sino nga po dapat ang mag-AKOP? So, ito nga po ang mga required na dapat mag-AKOP. Una po ay mga retirement pensioners residing abroad. Tapos naman po, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. At yung mga total disability pensioners, death survivorship pensioners at dependent children under guardianship. So tuwing kailan po dapat ginagawa ang compliance or AKOP? Para sa mga retirement pensioners at total disability pensioners, ang sinusunod po ay ang birth month of the pensioner member. Pero para naman po doon sa survivorship pensioner at dependent children under guardianship, ginagawa ito tuwing birth month of the deceased member. Actually, para less hassle po, pwedeng mas gawin ito ng mas maaga. Kaya like 2 months before po ng birth month or birth month ng deceased member, pwede pong gawin yon. So, kunwari po, itong darating na July po, pwede na pong this coming April, ganun po, pwede na pong mag-AKOP. So, ano-ano po ang mga dokumento na kailangan para sa pag-comply sa AKOP? Very important po talaga na magawa ang AKOP kasi ayaw nga po nating maputol ang ating SSS pension monthly. So, ito po ang una para sa AKOP sa pamamagitan ng personal appearance. Ang mga dokumentong kailangan kung kayo ay retirement or death pensioner, ang kailangan is yung accomplished AKOP form na pwede pong makita sa website ng SSS or pwede dun i-download. Saka isang primary o 2 secondary ID ng pensioner. At pag total disability pensioner naman po, so pareho din po nung accomplished form saka nung primary ID o 2 secondary ID. Pero dapat meron ding medical document na sumusuporta sa disability benefit. At para naman sa dependent children na may guardian, sa kanila is yung accomplished AKOP form, primary o 2 secondary ID ng guardian at ID ng dependent, example, school ID po. So, ang mga dokumentong nabanggit ay dapat isumiti sa Member Services Section para sa pensioner na nakatira sa Pilipinas at SSS Foreign Representative Office para sa mga pensioner abroad at Medical Evaluation Center para sa mga total disability pensioner. At kung sa pamamagitan naman ng kinatawan o representative, ang mga dokumentong kailangan ng retirement or death pensioner ay AKOP form, primary o 2 secondary ID ng pensioner, isang primary o 2 secondary ID ng kinatawan o representative, at chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo kung saan ang headline at petsa ng pagkakalathala ay malinaw na nakikita o may background na news scroller, tickler sa TV na nagpapakita ng news headline at petsa. At para naman sa total disability pensioner, pareho lang lahat, ang nadagdag lang ay yung medical document na sumusuporta sa disability benefit. At paalala po na dapat ang dyaryo, crawler o tickler ay dapat nasa loob ng 3 araw mula sa pag-submit ng AKOP compliance ng kinatawan o representative. At kung magsisend naman po sa pamamagitan ng email, halos parehas pa rin naman po sa retirement or death pensioner, yun po accomplished AKOP form,
primary ID at yung chest level po na photo ng pensioner na may hawak po na dyaryo. At para naman sa total disability pensioner, aside po dun sa minention ko, dapat may medical document na sumuporta sa disability benefit. At sa dependent children na may guardian, aside po dun sa accomplished form, primary ID ng dependent na dapat may chest level na photo din ng pensioner po. At pwede nyo po yun isend sa email sa mga SSS email branches po ng lugar nyo. At para naman po sa pensioner abroad, pwede nyo pong ipadala sa ofw.relations@sss.gov.ph. At pag-akop naman sa pamamagitan ng mail, so para po sa retirement pensioner at death pensioner, ganun din po accomplish ako form, primary o dalawang secondary ID ng pensioner at chest level photo. Ganun naman din po sa total disability pensioner, ako form, primary ID, chest level photo, pero dapat may medical document na sumusuporta sa disability benefit. At para naman sa dependent children na may guardian, ako form ID po, pareho ng pensioner at ng representative at chest level photo po ng pensioner. So, ang mga dokumentong nabanggit ay dapat ipadala sa branch head ng alingmang SSS branch o service office para sa mga pensioner na nakatira sa Pilipinas at sa SSS Foreign Representative Office. At ito po ang address: OFW Contact Services Section, 11th floor SSS Main Office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100 para naman po to sa mga pensioner abroad. At narito po ang halimbawa ng mga litratong maaaring ipadala ng pensioner sa pamamagitan ng kanilang representative email o mail. So yan po, dapat ganyan po hawak yung dyaryo or nasa background nyo po or katabi nyo po yung TV na may news po, kasama po yung or kita yung date. O kaya yun nga po, pareho. Maganda na po may dyaryo, may TV pa sa background po na picture nyo na ipapadala po sa SSS para po sa pag-comply ng AKOP. At mayroon din pong AKOP sa pamamagitan ng video conference. So magre-request ng appointment para sa AKOP through video conferencing sa pamamagitan ng email. Ipadala ito alinman sa sumusunod. So yun nga po, pag sa pensioner na nakatira sa Pilipinas, yung email po ng SSS branch. Pag nasa abroad naman po, mag-email po sa ofw.relations@sss.gov.ph para sa mga pensioner abroad. At ang interview ay isasagawa sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod: MS Teams o Viber, select SSS branches only. At paalala po, pagkatapos ng interview, ang scanned copies ng mga supporting documents at iba pang karagdagan kung mayroon ay dapat ipadala sa pamamagitan ng corporate email ng SSS branch na nagsasagawa ng interview. At sa mga nagtatanong naman po, paano kung bedridden or hindi na po nakakalakad? So, paano po? So, meron ding AKOP sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay, ospital o penitentiary. So, ang dapat po ay mag-submit sa pamamagitan ng email o representative ng letter request na pirmado ng pensioner o kaya ay kamag-anak o guardian nito na nagsasaad ng dahilan para sa visit request. Example, physical na kondisyon ng pensioner, hindi makapagsalita ang pensioner o wala sa maayos na pag-iisip ang pensioner. So, dapat po mag-submit ng soft copy, PDF or JPG, photocopy ng isang primary ID card o dalawang secondary ID cards ng pensioner at sketch ng lugar kung saan gagawin ang pagbisita. At ang email address nga po ay makikita sa SSS branch o service office, which is dun po sa website po ng SSS. So kunwari po kung Quezon City, yun po yung pipiliin nyo at may details po yun ng email address po nila. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!